to the helps, because that will also include efforts on discuss. I will not discuss this is a product of stakeholders. Next slide. Previous slide. Madam Chair, health means health, education, livelihood, peace and security, and synergy. This is the new delivery mechanism adopted by the executive branch to deliver on the promises of reform ARN. In the first 100 days, we were focusing on improving governance. After that, after the health order, we are now focusing on delivering basic services. At ang pinalutak po natin dyan ay health, education, livelihood, peace and security, and synergy. The end vision of our education reforms is threefold. We want to improve the system. We want to make the system transparent. We want to make it efficient. We want to engage our stakeholders. We want to maximize the use of technology and innovation. If you notice, maraming issue about fake license. Available mo ang PRC online verification, but no one is doing that. Ganun kasi technology and innovation para mapadali ang ating trabaho. Ang sunod po niya is yung ating mga personnel. We have to hold them accountable. We have to establish standards. And hindi ho ibig sabihin pumapasok sila sa opisina or pumapasok sa school, pwede na ho sila magsweldo. Ang gusto ho natin, they are more ethically accountable. Na pag hindi ka naman nagtuturo, hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka dapat sumweldo. The last one is actually the core focus of reforms. At ito yung mga kabataan sa ARN. Access, nakakapasok sa paaralan. Nakapapasok sa paaralan, pero may paaralan sa community, sa kanilang barangay, pero hindi naman pumapasok. Kailangan pumapasok at hindi na-absent at natututo, which is very important, natututo at ang final mo is nagtatapos ng grade 6 o gumagraduate ng high school. Dito ho tumataas ang ating mga dropouts kasi may eskwela na tayo, pumapasok na, hindi naman natututo, kaya ang ating academic performance ang pinakamababa sa buong Pilipinas. At meron naman tayong kabataan pumapasok, pero pagdating sa grade 6, drop out na. Once they move up, nagda-drop out na sila kasi tumutulong na sa trabaho sa bahay o trabaho sa bukid. So gusto natin makatapos ang batang ang kabataan sa ARN hanggang mag-high school. We look at 3 E's: processes, personnel, and ating mga kabataan at school-age children, whether in elementary or in high school. The current team in ARN is focusing on improving data quality, personnel reforms, fiscal reforms, technology innovation, organizational development, and all of this underpins education quality and synergy. Himay-himayin po natin, tingnan natin kung ano yung nakaplano. Una po, if you notice, kanina I was presenting statistics on enrollment, on teacher needs, and classroom needs. Pero bakit ang focus natin ay data quality? Kasi ang issue sa data quality natin is there is actually factoring na natin mga data and there is manipulation. That is why, if you look at the details, makikita mo may isang school blue. Ang ibig sabihin ko, konti lang ang enrollees, marami ang teachers. Sa isang banda, katabi niya, meron naman sa school, pula. Ang ibig sabihin, marami bata, pula ang teachers. So, ang issue has to do with capital deployment. Kaya kailangan i-improve po natin ang ating data quality. Kasi pag hindi mo natin na-improve ang statistics, ang enrollment, ang teacher deployment, ang needs natin ng tampered pa rin yung classroom building natin, lahat po yan will give rise to input resource. Malaki ang pangangailangan ng advance. Pero, hindi naman nag-i-increase talaga yung ating allocation. Tama po, may kakulangan, pero hindi naman gano'n
authorized na mo. I-jack up mo ang enrollment ng kabataan, ng enrollment ng mga pupils mo, so that you will get more teacher allocation. I-jack up mo ang student enrollees mo, so that you will get prioritized in school building construction. So, tinataas mo natin lahat at lumalabas malaki ang need. Pero kung ating pong titignan, punta kayo sa school, seldom naman ganun karami ang mga bata sa school, lalo na sa remote areas. Hindi nga, meron ka nga makita ng mga classroom halos hindi ginagamit. So, ang issue natin is kailangan i-improve ang ating data quality. If not, faulty ang magiging policy decisions natin. What we have on a basic education information system, pero even though we have a system, the issue of those pupils, personnel sa school, nandoon pa rin. Kailangan evaluate. Because ang sabi nga sa amin, ang data daw ay ina-manipulate base sa intent. Ibig sabihin, sir, para saan ba yan ang data na kailangan mo? Sabi, pagsasabihin sa iyo, report ito kung ano yung nagawa na natin. Itataas because it is reporting accomplishment. Kung ang intent naman, kasi papadala natin ito sa DDM or sa DepEd Central, hindi tayo ng tulong. Ibababa para ma-prioritize. So, there is active data manipulation. Depende daw sa kung ano yung pangangailangan. In 2010, there was an increase in our enrollment. Lumaki, umabot tayo yung elementary lang, umabot tayo ng 700,000. And then, nung last year, bumaba siya kasi na-check siya, na-validate siya. The reason bakit po siya tumaas for that year, because there was an anticipation na pati yung elementary na nagkakaroon na ng MOE. And because there was an expectation na of that expectation, ginakap ko lahat ng enrollment mataas. Okay? So yun ang gusto natin makontrol, issue on ghost data.